explain ko na rin po. Medyo complicated lang na konti. Kita po ba screen ko? Ah, Okay, salamat. Ito yung files na kailangan na ano, na ginawa. Ito yung C++ natin, yung users, pati user database natin. Tapos yung mismong index or yung ano, HTML yung website natin. Ito, so yan tatlo yung ano natin, basically yung final project. So unahin ko na lang muna i-explain etong C++ natin. And kita po ba yung yung code? So basically yan po yung code, yung ano, yung ginawa ko po para sa website natin is back-end po yung ating C++, while yung HTML po, yun po yung front-end. Yung back-end po, yun po yung magsisilbi nung ating parang connection po. Dito papagkunan lahat ng mga files, mga ano, number or kung ano-ano. Lahat, basta isipin nyo lahat na nangyayari na hindi kita sa ating website nangyayari dito. Ito yung kinode. Ito yung ginamit ko pong custom or ano, online na library, which is yung Crow. Ayan po. Yung ginamit ko po yung base version na standalone. Hindi na kailangan ng ASIO. So ayan, simulan natin. Ito po yung mga helping functions po. Parang yung mga helping functions po para lang maayos yung ina-output ng ating back-end sa ating front-end, which is ito po yung static trim. Basically itong string na po ito. Or itong ano po. record mo nga to, tol. Sige. Parang, Right. Naka-record ka na. sige. Thank you. Sige. Tuloy. Sige. Etong part na to, basically yung ginagawa nan ay parang yung sa login, kailangan mo mag-type, 'di ba? Before maglagay, merong blank spaces doon. Doon parang ine-ensure nito na wala kang may lagay na blank. Hinahanap niya kung blank. Pag blank ang nakalagay, mag-output siya ng iba. Tinatanggal rin yung mga formatting pati margins. Tapos dito naman ay para 2 decimal points lang, approximately about 2 decimal points yung ating lalabas na code dito. So yan. Dito naman sa user data store, etong part na to yung eto sa class na to, yung user stores dito sa part na private. Sinasabi nito na pwedeng dito pala sa private pala. Dito naka-store lahat. Once na mag-run yung ano, yung C++ na to, titignan niya yung user.csv tapos mapupunta lahat dito. Basically magso-store siya lahat sa private. And dito naman sa public ay mag-ano yan. Diyan makikita yung yung available na ano. Basically niloload niya lang lahat. In simple terms, niloload niya lahat ng mga user. Ito, yung mga username, user password. Niloload niya lahat dito. Ayan. So, dito, magkakasama yan lahat pala. Ayan. Ayun, in simple terms na lang yan. Tapos itong boolean na to, chine-check niya
yung ano, dito yung connection ba sa user CSV. Dito mag-establish ng connection dito. Pag nirun natin to, ang una magra-run itong part na to, mag-establish siya ng connection dito, then mag-establish naman siya ng connection dito sa index.html. Dito siya magko-connect sa index.html. Tapos itong row route login, dito naman yung nag-handle sa part na pagla-login mo. Dito pa sa part na login, 'di ba, meron ite-type kang username pati password. Tapos magla-login, once na pindutin mo yung login, magra-run ito. Ayan. Ayan. So dito naman sa part na to, row route app calculate, dito nangyayari yung mga calculation. Yung sa napansin nyo. Ito yung initialization. Etong first part pala, titignan niya kung connected siya dito sa sa C++ backend natin. Titignan kung connected itong part sa HTML. Tapos once na connected siya, lahat ng nakalagay sa HTML, yung floor length, floor slab, wall length, wall height, yung roof, tapos yung earthworks or yung excavation. Ayan, mag-a-assign siya dyan. Mag-a-assign yung data dito. Tapos yan na yung calculation. Ayan. Basic calculations lang. Yung ASTM standards lang. Meron akong dinagdag na references page pala doon sa PDF kung ano mga standard yung ginamit natin. Tapos yan, yung mga rates natin, market rates for concretes about. Yan. Yan, initialization pati computation lang naman yan. Yan. Tapos ito naman sa labor. Ano pa ba? Ayan. Tapos dito, para mabalik siya sa ating index.html, di ba na-calculate na yung mga data dito. Magta-transport siya, magiging JSON file, tapos mag-a-out siya, pupunta, ibabalik naman siya, babalik dito sa index.html. Etong out, ayan. Ayan. Ano nag-chat? Ayan. Ayan. So, yung mga cost mapping, ayan lang. Ito yung makikita rin sa ating, ano nga ba tawag doon? PDF file na madadownload dito. Cost mapping. Out. Ayan. Tapos yung breakdown naman, yung pag pinindot mo, makikita mo yan. Para mga ASTM standards. Ayan. Basically yan, babalik niya tong lahat sa index.html. Then, POR, basically, ito, sa nabasa ko lang, kaya naglalagay dito para lang magkaroon ng secure na na connection, tapos tama yung connection niya. Kaya medyo hindi kailangan natin mag-focus dito, pero kailangan lang to para maging secure or hindi makorrupt yung ating mga user yung user.csv natin. And basically ito chine-check lang yung itong line na to kung yung connection niya is okay.
Tapos ito, ayan, pag nagra-run na sa ah, local host. Ayan. Next naman, ang ating index.html. Ito naman yung harap. Ah, ito, yung front end ng ating website. Alam niyo naman yung back end pati front end ano. So yan, ito yung front end natin. Ayan yung mga CSS to para for design lang yan. Kaya di na natin kailangan sabihin masyado to. Ito rin, di masyado. Ayan. Since makikita naman to sa pag ginamit mismo eh. Ayan. Tapos ito naman, JavaScript din, gumamit ako dito. Para mag-establish ng connection para dito. Hindi mo kaya kasi magsulat ng C++ din dito eh. JavaScript kailangan. Kaya para mag-connect yung C++, nag-JavaScript ako. Ayan. So yan, establish lang yung mga variables. Ayan. Ito yung vector matrix variable. Yun yung sinabi kong mga yung may shoelace formula kay John Lloyd. Ko lang nasabi pala, sorry. Basically yun yung para makuha yung ating area, yung layout ng ating bahay. Ayan. So ayan, initialization lang ulit, sa zoom controls lang. Tapos etong constant API base, ayan yung kumo-connect dito pabalik dito sa main.c natin. Ayan. Tapos function show ID class list screen, etong mula dito hanggang saan dito, etong tatlo pala para lang siya sa error handling natin pag nagla-login, halimbawa yung sa bottom right na magpapakita ganyan. Dito rin magkakasama pala sila. Ayan, error handling natin yan. Sinasabi kung tama ba yung tama ba yung user na ginamit dito, na yung nilogin natin sa user na tinype natin dito sa HTML. Tapos kung tama ba siya sa chinek ng C++ natin, kung na-chinek nila na nakabatay dito sa ating users. Ayan. So next, etong part na to, mula dito hanggang dito ay pag login lang yan. Para maka-login ditong part na to, chine-check kung tama yung nilagay mong una, kinukuha pala yung username pati password mo. Then and medyo similar lang siya sa C++. Kung walang nakalagay, mag-show please enter your username and password. Then if meron nakalagay naman dito, kung tama yung JSON string na sinend out ng C++, ayan, check niya dito kung tama, show main screen pag kung tama, or else invalid username or password. Ayan, tapos ito kung catch, para lang pag hindi connected yung pag hindi siya connected sa ating C++ na backend, ito yung magpapakita. Ayan. Tapos ayan, log out lang, show login screen, i-clear niya. Ayan, ito rin, itong part na to basically yung sa paggawa lang ng new project.
project label, new project. Magpapalit ng panels, yung 'di ba sa atin yung kanina, yung sa wireframe natin. Merong dalawang part dito, measurements tapos yung calculations mismo. Para lang maging clickable yon yung dalawa. Tapos ito yung calculations. Ito. Ayan lang para ma-initialize yung values na 0 initially. Ayan. Tapos dito yung calculate pag-send naman nito yung button. Ito magse-send siyang itong buong part na to. Send niya sa ating main.cpp. Tapos i-calculate siya dito. Then ipopopulate niya yung mga values sa materials pati labor cost. Ayan. Ayan. Yung sa window naman para sa breakdown, yung pagpipindot ka ng isang part dito, isang element. Ayan. Pag kinlik mo to, kukunin niya yung element ID. Tapos magpapakita naman siya sa breakdown window. Kaya meron siyang get element by ID. Constant project. Recent project. Ito ay sa for making new projects lang din. Kukunin niya lang yung month pati yung day to day kung kailan ginawa lang. Yun. Dito naman yung breakdown. Yung breakdown. Yung breakdown, yun nga, yung pag kinlik mo, kung papakita dito, meron siyang sa loob na magpapakita. Ayan. Tapos, calculations, function, enter lang yung height, width, tapos send back niya naman sa C++ natin. Ayan. Tapos, etong function download PDF. Ayan, mga nakasulat dito. Mula dito, hindi ko maselect. Ayan, mula dito hanggang pababa pa. Ayan, dito. Yung para sa ating PDF. Lahat ng yan nakasulat sa PDF. Ayan. Show toast message. Ito ay yung para sa ano nga ba to? User paano ko ba sabihin yun? Pag nag-login kayo sa Facebook nun yun, tapos yung merong mga time limit, yun, sa GCash pala yun, or sa mga banking app. Pag tumagal masyado, nagta-time out siya, di ba? Parang ganyan na rin dito. Pero, eto naman ay pag pag nawala lang or nag-log out lang yung user or nawalan ng connection. Ayan. So eto naman yung sa 2D floor planner natin, yung merong points, mamaya ko ipapakita sa inyo. Wait lang po. Sorry po, medyo mahaba yung explanation. Medyo madami. Sorry. So medyo malapit na sa dulo, mga 300 lines na lang. So yan, dito sa OpenCAD, dito yung sa plotting lang, ito lang, open pati closing action, pang clear, pang undo din, nung mga ito pang zoom, pang reset ng zoom, tapos pang close ng nung loop. Ayan, basic
medyo self-explanatory naman kung isipin. Pero yung sa code lang, yan. Ayan. Yung calculations, ito yung for the shoelace formula. Ayan mismo. Ayan, find an area. Yan lang yung shoelace formula natin. Ayan, para makuha yung final perimeter pati yung sum, pati yung area natin. Ayan. Tapos, eto naman, apply. Once na i-apply, ibabalik niya sa ating main.cpp, tapos babalik siya dito na calculated na yung ating final floor slab length, yung wall length, wall height, block height, roof, pati excavation area. Tapos yan, draw project visualization, yan lang para makita. Tapos ito yung render CAD canvas. Basically, kinukuha niya yung dinrawing natin kanina. Ayan, medyo mahaba ditong part na yan. Ayan, itong CAD listener, basically, ginagawa dito ay habang nagra-run yung sa CAD, para lang i-handle yung zoom, pati yung yung mga plot mo para mas maayos. Tapos yung mini blueprint, makikita natin sa top right mamaya. Ayan. Ayan, yung buong yan. Para lang i-load yun. Basically, kinukuha lang yung mga vector points nito, tapos nire-record para tapos parang sinescale lang siya paunti-unti. Yan. Users.csv. Gusto nyo bang mag-add ng mga user? Add tayo. Recommend kayo ng name. Basic, yung formatting lang dito ay username then password. Open mic nga kayo kung nakikinig. Recommend kayo. JJF yung username. Ano? JJF. JJF? Tapos yung password. Backlisting. Ano? Password backlisting. Yeah. Ayan, tapos save. Ayan. Ayan, gumawa tayo ng isang user. Ayan. Ngayon, since merong medyo iba yung ating user, ay gumamit tayo ng ibang library. Ayan. Para mag-run to, una muna i-compile natin. Yun lang. Para i-compile, nakasave yun dito eh. Yun lang. Sa messages ko. Ito lang kailangan. Ito para ma-compile. Yan ang kailangan. Since na-compile ko na, hindi na natin kailangan. Para ma-run natin yung server, type ko to. main.exe. Basically, isa-start up niya yung server. Ayan. So, ayan. Backend running on port 18080. So, ayan. Gusto nyo na bang makita ang ating website? Ay. Oo. Ito. Para, since nag-run na yung server, localhost. Ayan. Ayan yung ating
ah, user interface. Ayan. Try nga natin. Ayan. Sign in. Nagana. Ayun. Ayan. Sorry na. Ayan. Yung para makagawa ng new project. Automatic na siya. Mag-open up sa new project. Tapos dito sa second 2D floor plan. Pindutin mo yan. Tapos diyan tayo mag-plot. Ayan. Kuha tayo. Yung ano pala dito, per grid is 1 meter. Ayan. Sabihin ng ganyan. Yan na. Tapos, para undo last point. Ayan. Undo. Ayan. Para i-close lang. Pwede mong i-clear. Ayan. 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 Kahit anong shape dyan, basta polygon na nagsasarado. Ayan. Tapos pwede mo pang i-zoom. Tapos apply to project. Automatic na siya. Ayan. Meter squared. Tapos, ano? Alin? Hindi na kay yun yung sinabi kong adjustment ng onte. Hindi na natin kailangan ng insert talaga. Talagang click na lang talaga yung mga user. Mas madali. Mas maganda para sa user to. Ha? Ayan, yung height. Yun lang yung height. Pwede mong paltan siya. Pwede mong gawing 5. Ayan. Pwede mo pa rin ah, pwede pang i-modify lahat. Para lang dito sa floor area. O kasi dito nakabase yan. Pag iniba mo to, mawawala to. Ayan. Yung roof area, gumamit lang ako ng ng standard. Multiplied siya sa dagdag ng 0.15% ng floor area ata para makuha tong roof area. Nasa standard yun, nalimutan ko anong standard. Tapos yung wall length, yung perimeter lang nito. Ayan. Tapos building height. Ayan, yung kasama tong part na to. Yung roof area. Tapos dito sa wall height. Ayan. Tapos excavation volume. Nasa standard din siya. Nalimutan ko anong standard. Pero yung usually, yung sa floor area din yun. Parang part din siya ng floor area. Multiplied by small percentage lang yung excavation volume. Tapos para makita yan, hindi mo pipindutin yan. Pipindutin mo calculate. Yan. Tsaka magpapakita yan. Ayan. Tapos kung gusto mo makita, paano tong kinompute na concrete works. Ayan, magpapakita dito. Ayan. Yung slab thickness, standard lang. Ano? Ayan. Tapos yung sa floor, Thickness. reinforcement, steel reinforcement, ayan. Masonry, formworks, ayan. Paint finishing, ayan. Floor area, tapos wastage. Actually nga, parang adjust ko na onte tong flooring. Gawa kasi yung nasa isip ko dito yung flooring, yung ano nga ba tawag doon? Yung mga binubuhos, yung parang, ano nga ba, Halo. epoxy. Hindi. Pwede na, yung epoxy, ganyan. Yung mga binubuhos or yung pintura na ginagawa para sa sahig. Ayan. Ayan. Basically yan.
roofing, and yung ginawa, medyo, yung market price pala, yung nilagay ko dito, medyo high-end na yung mga pinili ko. Yung high-end standard na ginamit ko. Kaya medyo mahal. Medyo malaki din. Yan. Number of workers, 8. Yan. Mobilization cost. Ayan. Staggered payment. Tapos, para hala ka. Send ko yung files guys. Tapos, ayan. Para download PDF. Ayan. Bubukas siya dito. Tapos, ayan. Print na natin. Download as PDF. Tapos, buksan natin. Ayan. Done. Magagawa. Ayan. Break on list. Ayan. Total. Tapos ito yung references. Ayan. Yung nakalagay dito ay yung mga yung mga nasa aklat na. Kaya mukhang medyo konti pero medyo madami dito. By parang aklat or by version siyang magkakasama na by version ko ginawa na dito. Ayan. So yan lang. Yan yung website na at yung application natin. Anong masasabi niyo po? Kung meron kayong gustong palitan, kayo, ano po yan? Ah, ano lang, y- taken account lang to, flooring, yung perimeter na main walling, yung mga nasa labas lang, yun lang. Wala pang pinto to eh. Yun nga yung nasa isip ko. Pero sabi ko, estimate lang naman to eh. Hindi na masyadong kailangan as of now. Kasi mahirap pag maglalagay pa tayo ng mga pintuan, magdadagdag pa tayo ng mga standard ng mga rough estimation lang naman to ng para sa construction. Yun. Ah, yun lang. Yun. Floor slab, uh, main walls, tapos main walls, roofing. Yun. Reference? Okay lang. Dito. At itong mga ASTM, yan yung mga standards ang ginamit natin. Yan, standard. International standard para sa pag computer paggagawa sa mga ah, oo. Kaso, ah, ayan. Ano pa po? Meron pa po ba kayo mga tanong pa? Mga gusto nyo ilinaw? Lloyd, wait lang. Lulu. Tap ko na yung server. Pag stinap ko tong server, mawawala dito. Yan. Sa local host, pag na-reload ko, mawawala. Yan.
May tanong po ba kayo? Hello? Eh, Okay na kayo? Walang gustong ipalinaw or mga mga kailangan mga gusto nyo i-adjust sa website or okay na kayo dito? boy, yung dinrawing mo, di ba nag-drawing ka ng ano? Anong ano yun? Tawag doon? Ano yun, yung lupa yung mini-measure? Hindi, yung mismong bahay. Kung gaano kalaki yung bahay? Oo, Ah, okay. perimeter ng bahay. Tapos, yung floor, slabs, main walls, roofing, ano siya? Calculate doon? Sa C++, doon kina-calculate. Okay, okay. May iba pa po bang tanong? Five. Or, joke lang. Sige na, Yung sige na. sa, yung na lang, hatian na lang po nung yung sa presentation natin. Wait lang po. Hanapin ko lang. Ayan. Sa ipepresent natin. Yung ipepresent na lang po natin siguro dito. Yung mismong project po natin. Hindi na po natin kailangan i-present tong dulo. Ay, etong conclusion part. Itong knowledge gain, pati lesson learned. Hindi na natin siguro isasama sa presentation. So sabihin na lang natin tong project title, yung introduction. Tapos etong teams and roles, ano na lang po yan. Gada part na magpe-present tayo, introduce na lang natin kung anong role mo. Yan, para hindi na tayo mag-allot ng isang pang part para dito. Tapos etong overview of the project, dito yung yung code natin pati yung presentation nung ating app. Dito sa 4, sabay na natin presentation dito. And 3 and 4, halos magkasabay yan mape-present. Since mas maganda habang pinapakita natin, like habang pinapakita natin yung project natin, ina-explain yung features, kung anong capabilities, anong ginagawa ng part nun. So yun, after nitong i-present tong lahat ng part na to, pwedeng mapakita to yung system flow chart, kahit pahapyawan lang na saglit, tapos conclusion, and then yung references and documentation pwede yung pakita. Ayan, basically yun yung nasa isip kong flow. If pwedeng maggawa kayo ng Google Docs, doon tayo maglagay ng mga part natin, pwede ba? Kahit isa sa inyo. Nag-cut off ka, Lloyd. Ha? Sorry, hindi kita maintindihan yung mic mo, pre. Okay. Ikaw na. Okay. Sorry. Hindi ka marinig sa nagka-cut off yung mic mo. Kailangan. Yun. Yung part na yun. Tapos as much as possible, gawa tayo na maayos-ayos na flow. Like mga 17 minutes maximum. Kasi hindi ko pa alam kay Sir kung kasama 20 minutes sa Q&A
or ano, or buong presentation natin ay 20 minutes tapos hiwalay yung Q&A part doon. Yun lang. Kaya ano, to make sure, sa tingin ko mga 17 minutes or ano, 16 minutes, ganun kahaba. So, under siya ng 20 minutes tapos kaya siyang ipaikliin ng under 15 minutes kung kailangan. If ever na 15 minutes yung natin, presentation, 5 minutes for question and answer. Lang. Tingin niyo okay na yan? Yun na, okay yan. Okay sa akin. Pero tol, pag kunwari, nabigay na yung per part. Magtatanong ako tol. Dami, magkatama rin magot. Oo. Sige. Thank you. Pili na tayo ng mga parts. Pili na tayo parts. Matik, ako na sa mag-explain ng itong yung code pati yung yung overview nung ating Ako na sa conclusion. Jan Lloyd, pati sa reference document. Hindi, yung lang, yung code lang. Tapos yung feature, kahit salitan kayo. Maggawin natin salitan. First, explain ko yung explain ko. Halimbawa, ito. Halimbawa, ito. This part of the C++ code first retrieves the user data from the user.csv. Tapos bigla kayong susulpot. The user data stored will then be checked in this login screen when the user types in their username and password and will be validated when pressing the login button. Ganyan. Basically, Talagang pure English. Huh? I mean, okay lang naman ang Tagalog, di ba? Pero feeling ko since project presentation, I recommend uniform language tayo. Nasa parang research presentation din kasi to kailangan medyo formal setting. Kaya I think mas maganda uniform English na lang tayo lahat. Oo, yun. Sa Q&A pwedeng mag-Tagalog. Sa presentation, mag-English tayo as much as possible. Pero talagang nauutal kayo, or wala nang napupunta sa isip nyo, mag-Tagalog kayo kung hindi nyo na talaga kaya. Yung habulin natin ng unti oras or Gets. na magmukhang pero as much as possible try talaga na na pure English. Okay, noted. Ano pa ba? Semi-formal, pare-parehas sa color coding Nakasuit? Init na. Kaya, Yung suot mo dyan. Pero, semi-formal lang, semi-formal. Kahit polo shirt or kahit polo, kahit lang, long sleeve, ganun. Okay lang naman yan, no?
Oo. Oo. Semi-formal. Ayan. Basta mukhang tao. Charot. Oo. Hindi, okay na, normal, semi-formal. Si Sir lang kaya panel natin or ano, meron silang multiple na Sabi niya magsasama raw siya eh. mag, Para doon ay, ma-pressure tayo. Charot. sige, wag kayong matakot na ah yun lang, wag kayong kabahan. Paano ko ba sabihin? Ano, bigay ko na, sige. Ubit mo na sa amin. Tapos, Oo tapos nga, doon no. lahat, nasa isip na Jaber lahat madali. Charot. Hindi. Wag, ayan, pwede nga ganyan, ano. Na, Ngayon ko lang din mention ako, sila. Jaber. Mr. Callias, ikaw naman sumagot. Nye. Oo, Tapos ang hirap ng oo. tanong, alalayan mo ako, tol. Pwede ako mag-jump in naman. Ayun. Oo, Okay, okay, okay. tutulungan ko kaya. Okay, ganyan pala. Sige, sige. Ano pa ba? Ano pa bang concern niyo? Presentation. Ayos na tayo. Ano pa ba? Siguro yung flow na Baka, lang. Saka script gawa ba, ng baka yung gawin kong script, ano lang, mga key points lang gagawin ko. Para mabilis sa uluin tapos ano. Tapos mas dire-diretso kaya ko naman mag-segue by parts. By key points lang. By parts para mabilis lang din. Ang haba kasi ng ano code natin, no? In total, ilan yung ano natin? 1.5. 300. Hindi lang, 303. 100, 1,888 na lines ng code. Ayan, para mabilis-bilis, explain ko na lang by part. Pero siguro dito, dali din. Dito sa ano, HTML pati CSS. Ano, itong script lang ng onte. Since meron siyang kinalalaman dito sa C++ natin eh. Ayan. Okay na kayo doon? Hatian na. Paano, paano hatian? Ano hatian? Sa introduction na lang. Sinong part? Sino magsisimula? Oo. Sino magsisimula? Introduce yung project. Anong pangalan ng Ano? Nagputol-putol kayo ng onte. Ano? Ah, ito pala. Ito pala. Decide pala muna tayo. Ah, either ano tayo, mag-PPT tayo or ano, itong project outline lang susundin natin. Or yung project outline yung ipepresent natin. PPT? Oo. Pero ano, ganito kasi gagawin ko sa PPT. Mag-show ako ng screenshot ng part ng code. Tapos ano, then after nun, i-show yung next part nung ano, ano nga ba to? Nung sa mismong website. Salitan sila. Code then yung website. Tapos code and then yung website. Ganyan yung gagawin ko. It's, ganyan yung ano. Oh,
Si Jaber po, charot lang. Biglang pinasa sa Jaber. Parang, Yung part na yun, si Jaber. sige. De, joke lang. Paano na sa introduction? Sa introduction, sino magsisimula? Sino may gusto? Paano ba gagawin doon? Yung pinakamadali na bigay niyo sa akin. Gusto ko yung, ano, sino may gusto? Sino may gustong mag-volunteer? Ano ba pinakamadali? Tol, yung pinakamadali lang tol sa akin ha. Carry. Ano pangalan ng project title natin? Ano, Kalkan? Di binasa yung ano, yung proposal. Oo. Build Calc, Oh. Material Cost Estimate. Pero build calc ano yun yung next na part. Yun. Bakit Build Calc lang? Hindi. Dagdagan mo pa ha. Yun, yung part na yun. Anong build calc? Build calc ka ng build calc. Yan. Dagdagan mo. Ano, a construction estimator for wait lang. I-reference mo na lang yung ano, yung ano natin. Yung project proposal. Edit din. Ayan. Yun manggagaling. Okay, Bets. Okay. Yun. Ikaw na Bali, doon ang sa... introduction, yung ano, yung Eh, proposal, parang ganon. very short. Ano, Very short. Introduce mo lang yung project ito parang natin. andun na rin yung role. Isa-isa nga tayo mag-introduce bago magsimula. Bali mangyayari, role muna, tapos sabay introduction. Roll mo lang. Okay. Kung magsisimula. Halimbawa, in today's time, there are many projects that that the regular consumers want to do, but they don't know how to start it. I introduce to you BuildCalc, the construction estimator tool for everyone. My name is Floyd Carlos, and I am the project leader for and I am the project leader. This application is used to estimate your project details by just inserting the dimensions. Ayun, tapos tuloy-tuloy mo na yun hanggang bago i-introduce yung code. Ayun. Yun lang, yung part na yun. Gets? Gets. Okay. Ayan. Ikaw na sa intro ka. Gusto ko powerful. Gusto ko parang ikaw si Steve Jobs. Oo. Gusto ko mala Steve Jobs. Ikaw. Steve Jobs? Mala Steve Sino si Jobs Steve dapat. Jobs? Ha? Mag-turtleneck ka tapos magpakalbo ka. Steve Jobs. Steve Jobs talaga yan. Magsalamin ka rin. Ang Ayun, panat lang si Steve Jobs, di naman kalbo to eh. Kalbo nga. Introduce mo yung bagong iPhone na. Introducing Microbots. Tara. Basta gusto ko isipin mo ikaw may-ari ng ng buong building na yan. Kaya gusto ko confident na alam mo kung isipin mo, alam mo kung anong ginagawa
project na to, ano yung application or mga uses nito, lahat ng sulok-sulok, basta feeling mo alam mo, basta confidence is key lang sa introduction para ma-hook sila. Ayan. Next part, code na rin. Code pati yung overview. Code pati yung ano nga ba to? Yung kung anong muka ng nung natin project. Ayun. So una muna maganda i-present muna natin yung anong muka first part. Tapos next is yung code. So yung presentation part, John Lloyd, ikaw na? Okay. After lahat tayo. By parts tayo gumawa para alam mo yung PPT mo. Hmm. Oh. Kahit see, kahit hindi mo ko mention isa-isa, pero in general, halimbawa, hindi mo naman sasabihin isa-isa yung username box, login box, parang self-explanatory lang sa user. Pwede mong sabihin na you could type in your user credentials here when pressing the login button, ganyan. When pressing the login button, it sends to the C++ backend and retrieves the user data from the users.csv. Ayan. Tapos papakita yung backend, explain ko ng konti by part. Ayan. Gets? Sige. So, yun. Okay na tong dalawang part. System features overview. System process flowchart. System process flowchart. Saan part tuloy si John Lloyd? Hindi ko pa masyadong na-check pero nung nakita ko yung mga parallelogram, pwede atang pag-isahin yun yung iba doon. Oo, yung input. Yun. Pwede pag-isahin na lang siguro. Tapos na lang. Input your shape. Or hindi siya input eh. Ay, hindi. Hindi siya. Pwedeng ibang tawag kasi yun eh. Yun. Input your vertex points in the 2D grid. Ayan. Ayan. Pwedeng yun. Pwedeng yun. After nung input nung mga vertex point, merong option doon na kung are you finished? Do you want to calculate using the standard values?
yes or no. Pag no, ano, ah, pipindutin mo doon is ah, yung edit values. And if ano, yung kukunin mo doon, if yes yung calculate using standard values, yun yung ano, direct, diretso to calculate na siya. Yan. So sa system flow chart, actually pwede nga natin, naisip ko, pwede natin pagbasihan ng mga i-explain tong flow chart na to. Pwedeng iuna natin flow chart. Tapos gada part na yon, papakita natin yun. Alin, tol? System flowchart? Pwedeng unahin natin tong system flow chart na i-explain. Tapos gada part ng system flow chart, halimbawa yung sa input screen, yung para mag-login yung user, yun yung pipindutin mo. Tapos ano, 'di ba una start program sa flowchart. Next is yung input yung login credentials. Pwede nating ipakita yung login screen doon. Nababoy pa. Yan. Gawa na lang muna yung unang gawin muna natin etong yung unang part is papakita tapos explain ko yung code. Ayun, tapos sunod na yung system flowchart. Yung system flowchart siguro ako na lang mag magpapakita. Tapos dito references and documentation. Pwedeng hindi na basahin yun eh. Tapos ayan. Yung outro. Hindi pala. Lloyd. Pwede Okay. kang ikaw sa bandang ano ulit ending part yung pang closing Pwede. parang conclusion na rin sasabihin mo lang ito yung references use tapos documentation photos tapos outro ka na doon. Yeah. Sige, okay, naka-record ka na dyan, Lloyd? Sige, pa-upload na lang mamaya. Yun na sige lang ayos lang. Yan lang. Sa Saan part tingin ko yun? yan. Dito ba Yung sa sa overview? system features and capabilities. Bali, Yung sa part. introduction, nag-stop ako bago mag-code. Bago Oo. pumasok yung code. Bago pumasok yung coding pati kami. Kaming dalawa ni John Lloyd. Parang Okay, isang part lang kasi yan yung sa amin ni John Lloyd eh. gets. Hmm. Sige, tol. Ayan. Sige. Ayan. Tapos outro dito ka. Ayan. Yun lang. Tingin ko yun lang naman yung kailangan sa CMP. Yung flowchart part, tol, ikaw na ron. Oo. Sige. Tapos, yung sa reference and documentation, paano atake rito? Babasahin lang? Paano? Hindi mo babasahin yun. Parang i-mention mo, these are the reference use, the ASTM and UFC standards, etc. Tapos rekta, sumegway ka na diretso outro doon. Okay, gets. Sige. Yun lang naman,
After ng outro, Q&A. Sasagot na si John Lloyd. Joke lang. Mag-gym ka na, Gaber, Letter ha? A. Pagpalakas ka. Tol, magpa-condition ka na, tol. Huwag mo. Oo. Kaya matakot. Tapos kapag pag meron kayong hindi alam na na part kung anong ginagawa dito, huwag kayong mahiyang magtanong. May right mate kasi Thank dito. you, thank you, thank you. Sa GC lang, pala. So, ayun. Ay, wait lang. Check lang natin tong requirements. Ito. Requirements. Provide a user-friendly menu for data entry, allowing users to select options easily. Input menu. Okay na naman to, Uy. Okay to, na checklist. Sa computations, perform necessary computations based on user input. Logical conditions, meron na. Control structures, meron na. Validation, and Meron na, tol. performance and Validation. output report, clear output reports summarizing the results of the computations and major user requirement reports. Meron na yung sa pag kinalculate natin. Tapos file saving, yung PDF. Ayun. Okay na? Okay na, may PDF na, di ba? Okay na. Nice na. Pwede na matulong. Wait lang, may basics pati plates pati calc. Ala. Wait lang pala. Sige. Kailan, kailan deadline ng plates? Tuesday next week. Sana maurong. Ano ba yun eh? Kasabay pa nung araw na test natin sa CE Tech. Yes Pwede po, na, sir. pwede na. May time ba? Ay, wait lang. Meron natang time na kasama sa sa picture ulit nga tayo na last one. Open cam po na ulit.